Ang mansyon ng milyonaryo ay mailahat ng bagay, pero ang kapayapaan ay tahimik na umalis noong gabing pumanaw ang kanyang asawa. Dalawang iyak ng bagong silang na sanggol ang umalingaw-ngaw sa mga marmol na bulwagan. Hindi malambot na tunog ng baby, kundi unos na ayaw tumigil. Dumating ang mga doktor. Sinubukan ng mga nurse. Kumikislap ang mamahaling mga gamit buong gabi. Pero ang kambal ay sumisigaw pa rin na parang natatakot sa tulog. Nakatayo ang ama sa labas ng nursery, nakasuit pa rin, namumula ang mata, nakaka-heartbreak sa tahimik na kahihiyan. Madali niyang na-close ang mga $1 billion na deal, pero hindi niya maunawaan kung bakit ayaw magpahinga ng sarili niyang mga anak. Bulong-bulungan ng mga katulong na baka nararamdaman ng mga baby ang kawalan na hindi kayang palitan ng pera, luxury, o alinmang ginhawa. Tuwing gabi, nangangako siya sa sarili na mas matagal siyang upo sa kanila. Pero hinila na naman siya ng work calls. Nagsimulang lumaki ang guilt sa loob niya, mabigat at dahan-dahan, parang anino na sumusunod sa kanya sa bawat kwarto. Isang gabi, dahil sa sobrang pagod, napilitan siyang mag-hire ng bagong katulong, isang simple, tahimik, pagod pero mabait ang mga mata. Hindi siya gaanong nagsalita noong interview, tumango lang nang marinig ang kwento ng walang tulog na gabi. Nagduda ang ibang staff, sabi nila mukhang bata pa, mukhang ordinaryo para sa ganoong sensitive na gawain. Pero ang ama, nalulunod sa pagsisisi, pumayag sa kahit ano na maaaring itigil ang walang katapusang iyak ng mga anak. Unang gabi niya sa nursery, umiiyak na ng husto ang kambal. Namumula ang maliliit nilang mukha sa takot. Hindi siya agad lumapit tulad ng ginawa ng iba. Tumayo lang siya sa pinto, nanonood ng may pasensya at mahinahong mata. Mula sa kamera sa hallway, malapit na binabantayan ng ama, naka-cross arms, umaasa pero handa sa isa pang kabiguan na lalong sisirain siya. Dahan-dahang binuhat niya ang unang baby, hindi may panic o pressure, kundi may kalmadong haplos na mainit at ligtas ang pakiramdam. Walang mamahaling laruan o makina, tanging mahinang paghuni niya, mababang himig na parang lumang oyay. Hindi agad tumigil ang malakas na iyak, pero nagbago ang tunog, humina, parang ulan na unti-unting nawawala pagkatapos ng bagyo. Idinikit niya ang baby sa dibdib niya, pinahinga ang maliit na ulo malapit sa tibok ng puso niya, umaugoy ng dahan-dahan. Inabot ng pangalawang kambal nang nanginginig ang kamay, hinila niya rin ito palapit, hinawakan ang dalawa ng walang takot. Tahimik na lumipas ang oras, at sa unang beses sa maraming masaklap na gabi, unti-unting napuno ng marupok na katahimikan ang kwarto. Lumapit ang ama sa screen, namulat ang mata, natatakot huminga, baka mawala na naman ang pag-asa. Sa wakas natulog ang dalawa, hindi dahil sa pagod o luha, kundi sa malalim na kalmado, na para bang naramdaman nila ang init ng kanilang ina. Tumulo ang luha sa mukha niya, dahil ang isang estranghero ang nagbigay ng ginhawa na hindi niya kayang ibigay sa sobrang sakit. Kinaumagahan, malumanay na pumasok ang araw sa nursery, at sa unang pagkakataon, mahimbing pa rin ang tulog ng kambal. Nakatayo ang ama sa pinto ng tahimik, natatakot na baka masira pa ng hininga niya ang himala na nasaksihan niya. Hindi niya nakita silang ganito katagal mula noong hawak pa sila ng ina sa ospital. Nakaupo ang katulong sa malapit na upuan, pagod pero mahinahon ang mata, binabantayan sila na para bang iyon lang ang kanyang tungkulin. Gusto niyang magpasalamat, pero pinipigilan ng guilt ang lalamunan niya, naaalala kung gaano siya ka-absent bilang ama. Mumiti lang ito ng mahina at sinabi, ang mga baby hindi kailangan ng luxury. Kailangan lang nila ng init na totoo. Mas tumama sa kanya ang mga salitang iyon kaysa sa anumang business loss, dahil ang katotohanan na mahinahong sinabi ay nakakaputol pa rin ang pride. Naalala niya ang mga gabing nagmakaawa ang asawa na bagalan niya, napiliin ang pamilya kaysa sa walang katapusang meeting at bayahe. Ngayon walang laman ang kanyang side ng kama, at umiyak ang mga anak para sa ginhawa na hindi niya natutunan ibigay. Humiling ang katulong na payagan siyang manatili ng mas madalas malapit sa kanila, sabi niya mas mahimbing ang tulog nila. Naririnig ang steady na tibok ng puso. Tumango siya agad, halos mapahiya, dahil mas naiintindihan ng estranghero ang mga anak kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, tumigil ang regret na maging isang iniisip lang, naging bigat na hindi na niya kayang baliwalain. Kinagabihan, kinanselan niya ang lahat ng meeting, pinatay ang phone, at dahan-dahang pumasok sa nursery ng may nerbiyos. Tinulungan siya ng katulong ng mahinahon, ipinakita kung paano hawakan sila ng malapit, hindi matigas sa takot,
kundi malambot, matatag, at mainit. Una, nagalaw at umiyak ng mahina ang mga baby, hindi pamilyar sa mga bisig na sanay sa briefcase, hindi sa ginhawa ng hating gabi. Dumating ang takot sa kanya, akala niya babalik ang iyak at mapapatunayan na estranghero pa rin siya sa kanila. Nanatili ang katulong sa tabi niya, binubulungan na huminga ng dahan-dahan, hayaan ang tibok ng puso niyang magsalita kung saan nabibigo ang salita. Tinawag niya ang mga pangalan nila ng mahina, nababasag ang boses, humihingi ng tawad sa mga gabing pinili niya ang trabaho habang kailangan nila ng pagmamahal. Hindi alam ng kambal ang mga salita, pero unti-unting humupa ang maliliit nilang katawan laban sa nanginginig niyang dibdib. Puno ng luha ang mata niya habang nararamdaman ang init nila, napagtanto na mas mahalaga ang sandaling ito kaysa sa anumang yaman. Hinabol niya ang tagumpay para magbigay ng ginhawa, pero nakalimutan na ang tunay na ginhawa ay nagsisimula sa presensya, hindi sa pera o pride. Tahimik na nanood ang katulong, hindi naghahanap ng papuri, umaasa lang na bumabalik na ang nasirang ama sa tamang landas. Matagal siyang nanatili sa sahig ng nursery, ayaw umalis, binabantayan ang tulog nila na parang sagrado. Sa loob ng puso niya, unti-unting nabuksan ang isang nakulong na lugar, at pumasok ang pag-ibig kung saan matagal nang nanirahan ang mabigat na guilt. Lumipas ang mga araw, at nagbago ang pakiramdam ng mansyon, hindi mas maingay, kundi mas mainit, na para bang bumalik ang buhay sa mga walang laman na dingding. Mas mahaba na ang tulog ng kambal bawat gabi, humupa ang iyak, pinalitan ng malambot na hininga na nagdadala ng kapayapaan sa mga kwarto. Inayos ng ama ang kanyang mundo, umaalis ng maaga sa opisina, pinipili ang oras ng tulog kaysa sa meeting na dating urgent. Natuto siya sa maliliit nilang senyales, sa kahulugan ng bawat tunog, bawat galaw na dating nakakalito sa kanya. Hindi naging superior ang katulong. Gently lang siyang nagpapaalala na lumalago ang pag-ibig sa oras na ibinibigay araw-araw. Isang gabi, nakita niya ang lumang video ng asawa niyang nakangiti habang hawak ang kambal, humihingi sa kanya na manatili malapit. Tumama ulit ang guilt, pero sa pagkakataong ito hindi siya sinira. Tinulak siya nitong maging ama na pinaniwalaan ng asawa. Nagsimula siyang magbasa sa kanila tuwing gabi, hindi sigurado ang boses pero matatag, binubuo ang tunay na ugnayan sa wakas. Napansin din ng staff ang pagbabago, ang dating malayo ngayon ay nakaupo sa sahig, natatawa sa tunog ng baby. Dadaloy pa rin ang pera sa account niya, pero hindi na ito namamahala sa oras na para sa mga anak. Tahimik na nanood ang katulong, proud sa katahimikan, alam na hindi siya papalit sa pag-ibig, tinutulungan lang itong bumalik. Sa unang beses mula nang mawasak ang tahanan ng pagkawala, bumalik ang pag-asa, maliit, marupok, pero lumalakas. Isang gabi, biglang nawala ang kuryente, dilim ang bumalot sa mansyon, binabalik ang mga alaala na matagal niyang kinatakutan. Nagising at umiyak ulit ang kambal, malakas ang takot sa dilim na parang unang mga gabi pagkatapos mawala ang ina. Bigla ang tibok ng puso niya, bumalik ang dating panik. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya tumawag ng tulong o umatras sa takot. Dumiretso siya sa kanila, hinawakan ang dalawa ng malapit, binubulungan ng mahina, hinahayaan ang steady niyang hininga na gabayan ang sandali. Nagdala ang katulong ng maliit na kandila malapit, hindi para kunin ang kontrol, kundi para ipakita na alam na niya kung ano ang gagawin. Kumapit ang mga baby sa damit niya, mahigpit ang maliliit na kamay, nagtitiwala sa kanya sa dilim kung saan dating nakaramdam sila ng pag-iisa. Hinunin niya ang parehong himig na ginamit ng katulong noon, mababa ang boses, nanginginig sa una, pero unti-unting lumakas ang kalmado. Dahan-dahang humupa ulit ang iyak, pinalitan ng malambot na hininga laban sa dibdib niya, mainit at ligtas sa bisig niya. Sa kadiliman na iyon, malinaw niyang naintindihan, umaalis ang takot kapag nanatili ang pag-ibig at hindi tumakas. Narealize niya na ang tunay na lakas ay hindi sa kontrol o pera, kundi sa pananatili kapag mahirap at hindi sigurado ang sandali. Tahimik na nanood ang katulong, nakikita na hindi na nasirang lalaki, kundi ama na natututong tumayo para sa mga anak. Sa gabing iyon, wala siyang naramdamang guilt, tahimik na pagmamalaki lang dahil naharap niya ang takot at pinili ang pag-ibig. Malumanay na napuno ng liwanag ng umaga ang nursery at natulog ng malapit ang kambal, kalmado sa paraang akala niya imposible noon. Tahimik na binantayan sila ng ama, napagtanto na bumalik ang kapayapaan, hindi sa pera, kundi sa presensyang natutunan niyang ibigay. Nagpasalamat siya sa katulong ng nakaluhod na kamay, hindi bilang boss,
kundi bilang ama na tinulungan bumalik sa pag-ibig. Ngumiti ito ng mahinahon at sinabi, ang mga anak kailangan lang ikaw. Siya'y nagpaalala lang sa puso niya ng tamang lugar nito. Nagtayo siya ng foundation sa pangalan ng asawa, tumutulong sa mga single parent na nahihirapan mag-isa sa mahabang gabi. Sa bawat pagkakataong hawak niya ang kambal, naaalala niya kung gaano kalapit siya sa pagkawala ng mga sandaling tunay na mahalaga. Hindi na sumisigaw ng kawalan ang mansyon, kundi puno ng maliit na tawa, mahinang iyak, at tunog ng pamilyang gumagaling. Hindi lubos na nawala ang regret, pero naging aral na humubog sa ama na pinili niyang maging ngayon. Naintindihan niya na walang kwenta ang tagumpay kung lumaki ang mga anak ng walang alaala ng bisig niya sa kanila. Sa huli, umalis ang katulong, tapos na ang trabaho, iniwan ang tahanan na muling itinayo, hindi sa yaman kundi sa pag-ibig. Taon-taon lumipas ng mahinahon, at lumaki ang kambal sa tahanan kung saan mas malakas ang salita ng pag-ibig kaysa sa pagkawala. Hindi na bumalik ang ama sa dating lalaking nagtatago sa trabaho, dahil binago ng pagiging ama ang kanyang kaluluwa. Naging sagrado ang oras ng tulog, kwento, tawa, at maliliit na bisig sa lig niya, pinalitan ang late calls at deal. Minsan nararamdaman pa rin niya ang sakit ng nakaraan, pero ngayon gabay na ito sa kanya. Sa halip na hilahin pabalik, pinanatili niya ang larawan ng ina sa nursery, sinasabi araw-araw kung gaano siya nila minahal muna. Malinaw na nanatili ang aral sa puso niya, hindi kailangan ng mga anak ang perfection. Presensya lang na hindi nawawala. Ang dating puno ng alinggaw na mansyon ngayon ay puno ng alaala ng paghilom, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon na dahan-dahang pinaghirapan. Mahimbing na natutulog ang kambal tuwing gabi, hindi alam kung gaano kalapit ang ama sa pagkawala ng sarili. Madalas niyang iniisip ang katulong ng may pasasalamat, ang tahimik na anghel na pumasok nang nasisira ang mundo niya. Ang kabutihan niya ay hindi pinalitan ang ina, pero tinulungan ang ama na magising bago maging permanente ang pagsisisi. Ibinahagi niya ang kwento sa ibang magulang, binabalaan na ang oras na nawala sa pamilya ay hindi na mabibili pabalik. At sa huli, naging buo ulit ang nasirang lalaki dahil nanatili ang pag-ibig kung saan hindi kailanman tunay na nakapagbigay ang pera.